Nagsisimula ang pelikula sa isang batang musician na nagngangalang Jason na sikat sa social media. Si Jason at ang kanyang kapatid na babae na si Zoe ay ipinadala ng kanilang magulang upang mag-aral sa isang simbahang Katoliko pagkatapos ng bakasyon sa paaralan. Sa kasamaang palad, ang ama ni Jason ay tutol sa kanyang musical career ngunit ang batang lalaki na sa kabila ng mga pagbabawal ng kanyang ama ay dinadala pa rin ang kanyang gitara. Ang principal ng paaralan na si Sister Rebecca ay nangangako sa mga magulang ni Jason na panatilihing ligtas ang kanilang anak. Pagkatapos, ipinakilala si Jason sa isang bagong guro na nagngangalang Sister Sofia. Hindi maalis ni Sister Sofia ang tingin nito sa estudyante ngunit malamig na binati siya ni Jason. Humingi naman ng paumanhin si Sister Rebecca para sa estudyante at sinasabi sa madre kung gaano kahirap para sa kanya na makahanap ng common ground sa kanyang pamilya. Noong summer vacation, bukod sa palagiang pagpunta sa party, sinira ng lasing na si Jason ang sasakyan ng kanyang ama. Pagkatapos, ang ama nito ay naging matigas sa kanyang anak at si Jason ay binabelang ang kanyang galit sa iba. Nang maglaon, mas nakilala ng prinsipal ang kanyang bagong guro. May magandang rekomendasyon si Sister Sofia mula sa kanyang pinanggalingang paaralan ngunit naiirita lamang si Sister Rebecca sa kapal ng makeup sa mukha ng madre. Pagkatapos, makikitang nakikinig ang madre sa mga kanta ni Jason nang walang tigil sa kanyang silid at kalaunan ay na-enjoy niya ng live ang kanyang kanta. Inamin ni Sofia na alam niyang may problema sa pamilya ni Jason kaya iminumungkahi niya na mag-usap sila minsan ng pribado. Kinabukasan, ipinakilala ang bagong guro sa kanyang buong klase. Napansin ni Sofia ang magandang pakikitungo ni Jason kay Sarah kaya agad nitong inilalayo si Sarah sa kanya. Naguguluhan si Zoe sa inasal ng madre dahil nakalimutan na niya ang panalangin bago magsimula ang klase at tila hindi niya alam ang kanyang mga pinagsasabi. Sa kabila nito, ibang-iba talaga ang ugali ng babae sa kanyang kapatid. Ginugugol ni Zoe ang lahat ng kanyang libreng oras na nakatuon sa kanyang pag-aaral ngunit nag-aalala pa rin ito tungkol kay Jason, at malinaw na tutol siya sa relasyon nito kay Sarah. Hindi sumasang-ayon ang lalaki kay Zoe at pagod na kontrolin ng kanyang mga kapatid. Nang marinig ang pag-uusap nila, kinausap ng madre si Jason at nagtatanong kung mayroon na siyang kasintahan. Laking gulat niya nang malaman na ang isang sikat na lalaki ay wala man lang girlfriend. Hindi naman makapaniwala si Jason na may crush sa kanya ang isang madre ngunit malinaw na hindi siya naghihinala na inilalaan ni Sofia ang lahat ng kanyang libreng oras sa kanyang gawa. Kinaumagahan, nagalit ang madre nang makita niyang hinahalikan ni Sarah si Jason. Binabalaan ni Sofia si Sarah na hindi na niya kukonsintihin pa ito sa loob ng simbahan. Pagkatapos ng klase, tinawag niya si Jason sa kanyang silid para sa isang educational talk. Sinadyang iniwan ng madre na nakabukas ang pinto para makita siya ng estudyante. Gumagana ang kanyang plano dahil pagkatapos noon ay walang ibang maisip pa ang lalaki at buong gabing napanaginipan niya si Sister Sofia. Tuwing Biyernes, sinusundo ng mga magulang ang mga bata para sa katapusan ng linggo. Napansin ni Sofia na nilalapitan na naman ni Sarah si Jason. Pagkatapos, hiniling ni Sofia sa principal na magpalipes ng weekend na malayo sa simbahan, dahil gusto raw niyang bisitahin ang kanyang tiyahin na may malubhang sakit. Sa bahay, ang binata ay nagkaroon ng karaniwang pagtatalo sa kanyang ama tungkol sa kanyang karera sa musika. Naiwan ng mag-isa, hindi na malaya ni Jason na pinagmamasdan siya ni Sofia. Nang marinig ang matamis na pakikipag-usap ng bata kay Sarah, nagalit ang madre. Pagbalik ng mga estudyante sa paaralan, isang madre ang pumasok sa silid ni Sarah at nagtanim ng ilegal na bagay. Kinabukasan, nagkaroon ng kaguluhan sa paaralan ng aksidenteng mapansin ng isang guro ang bagay na nasa pag-aari ni Sarah. Dahil dito, pinatalsik siya ng mga awtoridad ng paaralan. Pagkatapos nito, nagmungkahi si Sofia na suriin ang lahat ng silid ng mga mag-aaral, at nakita nila ang isang bote ng alak sa pag-aari ni Jason. Sinusubukan ng lalaki na ipagtanggol ang kanyang sarili ngunit walang naniniwala sa kanya. Pagkatapos ay marangal na tumayo si Sofia para sa estudyante na nag-aalok na panatilihin na lang siya sa paaralan sa weekend bilang parusa. Pagkatapos, hinahangaan ng pari ang awa ng madre at sinabi sa kanya ni Sofia na ang kanyang paglalakbay sa Diyos ay nagsimula sa isang kanta. Naalala ni Sofia ang unang pagkakataon na nakita niya ang video ni Jason at pagkatapos noon ay nagpasya siya na angkinan siya sa anumang paraan. Matapos malaman na may bagong guro na kinukuha sa kanyang paaralan, nagpasya siyang samantalahin ang pagkakataon. Nakatagpo siya ng isang madre at walang awa niya itong pinaslang. Sa katapusan ng linggo, ang madre ay hindi umalis sa tabi ng lalaki kahit ng isang minuto. Si Zoe naman na nagpasya na suportahan ang kanyang kapatid ay nanatili sa paaralan dahil napansin ang kakaibang pag-uugali ng madre. Kinagabihan, lihim na pumuslit si Sofia sa kwarto ni Jason.
Sinubukan ng lalaki na manatili ngunit ang matyaga na si Sofia ay inaakit pa rin siya at kinukunan ang lahat ng kanyang telepono. Kinaumagahan, napagtanto ni Jason na siya ay nakagawa ng isang malaking pagkakamali. Sinusubukan niyang ipaliwanag ito sa madre ngunit tiniyak sa kanya ni Sofia na sila ay ginawa para sa isa't isa. Nang mag-almusal ang binata, sarap na sarap ang dalaga sa amoy ng kanyang damit ngunit bigla siyang napansin ni Zoe. Palusot ng madre, di umano ay nagsusuri siya ng mga ipinagbabawal na bagay sa silid ng binata. Ngayon ay mas nag-aalala si Zoe sa kanyang kapatid at naramdaman ito ni Sofia at nagpas siyang iset up ang babae. Sa loob ng silid-aralan, sinabi ni Sister Sofia kay Zoe ay may hindi kaaya-ayang marka sa kanyang exam. Nagtataka naman ang estudyante dahil siya ang pinakahanda para sa klase ngunit maawaing binibigyan siya ni Sofia ng pagkakataon na itama ang kanyang grado. Sinadya ng guro na iwan ang mga sagot sa exam sa mesa at nang ang babae dahil sa pag-usisa ay nagpa siya na suriin ang mga ito laban sa kanyang sagot ay agad siyang dinala ng madre sa principal. Nagreklamo si Sofia tungkol sa babae at sinasabi sa kanya kung ano ang nangyari ngunit kilala ni Rebecca si Zoe bilang isa sa mga pinakamahusay na estudyante, kaya pinatawad niya ito. Samantala, hindi pa rin mapapatawad ni Jason ang kanyang sarili sa gabing kasama ang kanyang guro, kaya nagpa siya siyang magtapat sa pari. Napagtanto niya na siya ay nagkamali ngunit lumalabas na si Sofia ay nakikinig sa kanya sa buong oras. Dahil dito, nagtagumpay siyang muling akitin si Jason. Makalipas ang ilang araw, dumating ang isang obispo sa paaralan na kilala ang tunay na Sofia bilang isang mabuting guro at nagsimulang magduda si Rebecca dahil mas mahigpit na madre ay hindi pa niya nakilala. Nagpa siya ang babae na aanyayahan si Sofia na makipagkita sa obispo ngunit nahahalata niya at nagpa siya na umalis kaagad sa paaralan upang muling bisitahin ang kanyang tiyahin, na naging mas malubha pa. Kinagabihan, si Jason na nagkaroon muli ng pag-aaway sa kanyang ama ay nagpa siya na saktan ang kanyang mga magulang sa pamamagitan ng pagtanggap sa imbitasyon ni Sarah sa isang party sa kanyang bahay. Sinubukan ng babae na akitin ang lalaki ngunit si Jason na naaalala si Sofia ay tinanggihan si Sarah. Nalilito sa kanyang nararamdaman, namamasyal siya, ngunit pinigilan siya ng isang pulis. Nang mapansin ng alak, nagpa siya siyang arestuhin ang lalaki ngunit biglang dumating si Sofia upang iligtas si Jason. Ang opisyal na hindi makatanggi sa mga pakiusap ng madre ay nagpa siya na hayaan ang bata na sumama sa kanyang guro. Ayaw umuwi ni Jason sa bahay kaya dinala siya ni Sofia sa isang hotel. Sinubukan ng lalaki na pigilan ang babae sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na ang kanilang relasyon ay isang malaking pagkakamali ngunit ipinagtapat ni Sofia ang kanyang pagmamahal. Dahil sa kayamanan niya, willing siyang suportahan si Jason papuntang Paris kung saan mag-aaral ng music ang lalaki. Napagtanto ni Jason na si Sofia ay may halatang mga problema sa kanyang isip at hindi na siya gustong makita pa. Pagkatapos nito, sa wakas ay nagalit ang madre. Samantala, ang ama ni Jason ay sumasalamin sa sinabi ng kanyang asawa na ang kanilang anak ay may sariling diskarte sa buhay. Hindi nagtagal, natagpuan ng lalaki ang kanyang anak at pagkatapos humingi ng kapatawaran, ipinangako niya na igagalang niya ang kanyang pangarap. Sa wakas ay nakipagbati si Jason sa kanyang ama at umuwi. Buong gabi pala na sinusundan siya ni Sofia at napansin ni Zoe ang sasakyan ni Sofia bago siya umalis papuntang school. Nang maglaon, pagdating sa paaralan, nakita ni Jason si Sofia na walang malay sa kanyang kama at natakot siya nang makita niya ang isang tumpok ng mga tablitas. Nag-aalala para sa kanyang buhay, binibigyan siya ng lalaki ng CPR, ngunit ginawa ito ni Sofia upang matiyak na mahal siya ni Jason. Galit na galit ang lalaki at nagbanta na sasabihin sa punong guro ang lahat, ngunit ipinaalala sa kanya ni Sofia ang kanyang mga magulang, na makakaalam ng lahat. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Sarah sa paaralan. Hindi natutuwa si Sofia tungkol dito ngunit ipinaliwanag ni Rebecca na ang makapangyarihang mga magulang ni Sarah ang nag-i-sponsor ng paaralan. Samantala, si Jason naman ay nagpa siya na samantalahin ng sandali at sa harap ni Sofia, nagmumungkahi na si Sarah ay gumugol ng mas maraming oras na magkasama. Sa wakas ay nawala sa kanyang tamang pag-iisip, nagpa siya ang madre na alisin ang kanyang karibal. Pumunta ang madre sa shower ni Sarah at pinaslang ito at pinagmumuka na isang aksidente ang nangyari. Walang alinlangan na inisip si Jason na ginawa ito ni Sofia at nagpa siya na sabihin sa pulisya ang lahat ngunit ipinakita sa kanya ng madre ang video ng kanilang unang gabi at bina-blackmail ang lalaki. Pagdating ng Biyernes, umalis muli si Sofia para sa weekend at sinabi kay Rebecca na namatay ang kanyang tiyahin. Kinagabihan, muli niyang sinusundan si Jason habang kumakain ito kasama ang kanyang pamilya sa isang restaurant. Ang mga magulang na nakilala ang guro ng kanilang mga anak ay inanyayahang sumama sa kanila sa hapunan. Agad na inilapag ng madre ang kanyang telepono sa mesa, ipinahiwatig sa lalaki na huwag itong masyadong magsalita. Habang nag-uusap,
Napansin ni Zoe ang isang kamalian sa kwento ni Sofia tungkol sa kanyang tinubuang bayan ngunit ang tusong madre ay nagawang gawing biro ang lahat. Pagkatapos ng hapunan, walang choice ang lalaki kundi ipagtapat ang lahat sa kanyang kapatid. Samantala, nais ni Rebecca na magpadala ng mga bulaklak sa libing ngunit nalaman niyang walang ganoong babae. Kinaumagahan, nang tawagin ni Rebecca si Sofia para makipag-usap, nakapasok ang magkapatid sa silid ni Sofia. Doon nila natagpuan ang laptop ng tunay na Sofia at napagtanto na ang bagong guro ay isang impostor. Natuklasan din nila ang kanyang laptop at kinilabutan sila nang malaman na ilang taon nang tinitiktikan ng dalaga si Jason. Kalaunan, inihayag ni Rebecca si Sofia, ngunit muling nagpa siya ang madre na alisin ang kanyang mga problema. Nang maglaon, sina Jason at Zoe na naghahanap kay Rebecca ay natagpuan si Sofia. Pinagbantaan nila siya na makulong at sinabi sa kanya ang lahat ng ebidensya sa mga computer. Pagkatapos nito, inatake ng madre ang magkapatid, matapos ma-immobilize ang lalaki, nagpa siya ang impostor na alisin ang kapatid nito na nakakasagabal sa kanilang kaligayahan. Sa puntong ito, tumulong si Rebecca ngunit handang gawin ng dalaga ang lahat para kay Jason, kaya nakahanap siya ng lakas para pigilan ito. Biglang, ang impostor ay nakakuha ng kamatayang suntok mula sa kanyang pag-ibig. Sa pagtatapos ng taon ng pag-aaral, si Jason na nagtapos ng may karangalan ay tumatanggap ng pinakamahusay na regalo mula sa kanyang ama, isang bagong gitara.